Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Caleb Ramirez, ang inyong tagapanguna ngayong hapong ito. Welcome po sa ating Tagalog service dito sa Green Hills Christian Fellowship. Praise God sa ating Mercy Ministry. Naway makasali po kayo dito o kaya sa iba pa pong activities ng ating simbahan. Ngayon po, dadako po tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Maaari po natin buksan ang ating Bible o di kaya i-turn on ang ating mga gadget at puntahan ang aklat ng Nehemiah, Kabanata 11, talata 1 hanggang 4. Muli sa aklat ng Nehemiah, Kabanata 11, talata 1 hanggang 4. At bilang paggalang sa salita ng Diyos, inayahan ko po kayo na tumayo at sabay-sabay po natin basahin ito. Nang panahong iyon, ang mga pinuno ng mga mamamayan ng Israel ay nakatira sa Jerusalem, ang banal na lungsod. Nagpalabunutan ang mga tao para sa bawat 10 pamilya ay may isang pamilyang maninirahan sa Jerusalem, habang ang iba'y mananatili sa mga bayan nila. Pinuri ng mga tao ang lahat ng nagpasyang tumira sa Jerusalem. Ang ibang Israelita, pati mga pare, mga Levita, mga utusan sa templo, at ang mga angkan ng mga alipin ni Solomon ay patuloy na nakatira sa kanilang sariling mga lupain sa iba't ibang mga bayan ng Juda. Ang ibang mga mamamayan ng Juda at Benjamin ay nakatira sa Jerusalem. Ito ang mga pinuno ng mga probinsya ng Juda at Benjamin na nakatira sa Jerusalem. Mula sa lahi ni Juda, si Ataya na anak ni Uzziah. Si Uzziah ay anak ni Zacarias. Si Zacarias ay anak ni Amariah. Si Amariah ay anak ni Shephatiah. At si Shephatiah ay anak ni Mahalalel na mula sa angkan ni Perez. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Mari na po kayong magsiupo. Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa atin pong preaching of the word. Pinagpapatuloy po natin ngayon ang ating pag-aaral sa aklat ni Nehemiah at gusto nga po nating maalala that we are recommitting God's people to God's glory dahil yun naman po yung rason kung bakit po tayo nilikha ng Panginoon for God's glory. At ang ating pamagat ngayong hapon sa ating pag-aaral ng Nehemiah 11 hanggang 12 verse 26 ay ang muling pagkabuhay o revival, ang pagbabalik ng mga anak ng Diyos. Muling pagkabuhay ang pagbabalik ng mga anak ng Diyos. Gusto ko rin pong sabihin na good afternoon o magandang hapon po sa mga nanonood ngayon sa Facebook at sa YouTube at pati na rin po sa mga nakikinig sa DZAS. Welcome na welcome po kayo ngayon dito sa ating Tagalog service. So simulan po natin, gusto ko tanungin muna sa inyong lahat ngayon, ano ang comfort zone mo? Kung meron mang bagay na nagbibigay sa iyo ng ginhawa o peace o joy at hindi mo matanggal-tanggal sa buhay mo at ngayon ay parang nahihirapan ka dahil sinasabi ng Lord, itong comfort zone mo kailangan mong isacrifice yan dahil may pinapagawa ako sa iyo. Ano yan? Ano yung comfort zone mo na hindi mo matanggal-tanggal sa buhay mo ngayon? And it prevents you from worshiping God at talagang natitigilan kang mamuhay para kay Lord sa pinapagawa niya sa iyo. What is your comfort zone? It can be many things. Simple lang siguro yan sa iba. Kape, di makapagtrabaho o makapag-aral ng walang kape. May mga kilala na ako na halos tubig na yung pagtrato nila sa kape. Yung iba naman, kotse. Ayaw na nila mag-commute dahil mas komportable nga naman ang may sarili kang sasakyan, kontrolado mo ang oras mo. Trabaho, kung pwede lang yung ilan sa atin, hindi na tayo lilipat o lalayo pa sa mga tirahan natin, lalong-lalo na kampante na tayo dun sa ginagawa natin, sanay na sanay tayo, o di kaya sa mga estudyante,
may opportunity ka para makapag-aral sa ibang school, pero komportable ka na doon ka na lang. Happy ka na sa mga kaibigan mo, pati na rin sa mga pamilya. Hindi mo naiisiping mag-abroad dahil komportable ka na dito sa Pilipinas. Ano? When we define comfort zones, ito yung mga bagay na hirap ka talagang i-let go. Dahil may peace and joy ka na at may ginhawa ka na doon sa sitwasyon mo na iyon, no? Sitwasyon mo na ngayon. Yung reason kung bakit natin na-bring up yung comfort zone na topic na yan ay dahil ito yung parang in the exterior o sa unang basa ng ating chapter ng Nehemiah 11 and 12 ay parang merong issue about comfort zone. Yung beginning ng kwento natin sa Nehemiah 11. Parang ganito rin yung nangyayari sa punto ng kwentong ito ni Nehemiah, no? Sa muling pagkabuhay o revival na nangyayari ngayon sa Israel, at this point in the story of Nehemiah, parang issue sa kanila ang comfort zone. No? Sabi nga, dun sa rebuilding project na nangyayari ng mga scholar sa The Gospel Coalition at ng ESV Global Study Bible sa Nehemiah 10, matapos nilang mga kumuli sa Diyos, no? Lord, we dedicate our country. Dinededicate po namin yung mga pamilya namin, at nagsisisi na kami sa mga naging kasalanan namin sa inyo. Ito yung sinasabi ng mga tao sa Nehemiah 10, no? Na dinededicate na nila ulit ang kanilang mga sarili, nangangako na sila ulit sa Panginoon na susundin nila ang Diyos. Kaya sa puntong ito ng kwento natin, kailangan na nilang talagang gawin yung sinasabi nilang promise, no? God, gagawin namin ang lahat. And then ito yung issue. Yung comfort zone. Kailangan nang ma-repopulate yung city ng Jerusalem. No, kailangan nang bumalik yung mga residente na mga Israelites sa loob ng Jerusalem. Natapos na yung walls, na-rebuild na siya. Ngayon naman, kailangan ng may tumira sa loob ng holy city ng Jerusalem. Ang sitwasyon, maraming takot, maraming ayaw, maraming nangangamba dahil gawa man na yung mga pader, pero sira-sira pa rin yung mga bahay, yung mga lungsod sa loob at talagang may takot pa rin sila na baka may sumalakay na naman at ma-overcome na naman yung Jerusalem at ma-exile na naman sila tulad ng dati. No? Yan po yung sinasabi nating at face value, parang yun yata yung issue at yun yung topic na gustong i-address ng Bible passage na ito. Ngunit hindi lang naman yan yung gusto nating talakayin ngayon eh. Kumbaga, felt need lang yan ng mga Israelites at that time na ina-address ng Lord na situation nila. No? There's a bigger need na nais i-address ng Panginoon with the story of Nehemiah at this point in chapters 11 and 12. No? So, para lubos po nating mas maintindihan ito, sa ating pag-aaral ngayon, may 5 aral tayong mapupulot sa kung paano nga ba natin maipagpapatuloy ang gawain na ibinibigay sa atin ng Diyos tulad ng mga Israelita. There's a mission that needs to be accomplished. There's a task that needs to be done. We must worship God sa lahat ng gawaing binibigay niya sa atin. But there are issues that hinder us, ano? So, ito ngayon yung sinasabi ng Panginoon sa atin through God's Word, no? Paano nga ba naglingkod yung mga pare, yung mga pamilya nila noon sa Panginoon? Paano nila na-overcome yung fear nila na bumalik sa Jerusalem? Dahil ang bida pa rin ng kwento dito ay hindi lang yung mga actions ng mga Israelites, no? Hindi lang yun yung example na kapupulutan natin sa mga pinaggagawa nila in Nehemiah 11 and 12, no? Dahil tinatawag pa rin tayo ngayon, tulad ng mga Israelita, tayo bilang mga Kristiyano ngayon, na gawin din natin ang ating misyon bilang mga Kristiyano, na sundin din natin ang ating Panginoon dahil siya ay tapat sa kanyang mga pangako. No? Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. This is the root of revival. Revival is rooted on God's promises. At ito yung motivation nila noon at motivation din dapat natin ngayon. May muling pagbabago na maaaring mangyari. Pero ang tanong,
naniniwala ba talaga tayo that God is a promise-keeping God? So ano nga ba yung 5 things na mapupulot natin dito sa kwentong to? Unang-una sa lahat, in verse 1 ng chapter 11, ang matututunan natin dyan ay ang pinakitang halimbawa ng mga pinuno. Ang pinakitang halimbawa ng mga pinuno. So basahin ko ulit yung verse na ito. No? Nang panahong iyon, ang mga pinuno ng mga mamamayan ng Israel ay nakatira sa Jerusalem, ang banal na lungsod. So, explain lang natin ng onti. Sinasabi nga dito ni Nehemiah na yung Jerusalem ay tinuturing nga na lungsod na banal. Ayon sa kanilang pamumuhay, ayon sa kanilang history, ayon sa pagka-describe ng Lord sa kanila na itong Jerusalem, itinayo natin yan para mas makakilala ang buong mundo sa kung sino ako at para paglingkuran nyo ako dyan sa templo na itinalagan natin sa gitna ng Jerusalem dahil nais kong makilala ng buong mundo na merong mga mamamayan na pinili ko upang maging ambassadors ko at makilala ako ng lahat ng mga tao na totoo ako. Ako ang nag-iisang Diyos na si Yahweh. Kaya naman, mainam naman na yung mga leaders ng kanilang bansa, yung leaders ng Israel, ay nakatira din dapat doon dahil meron nga silang mission eh. Ang issue, kailangan na nating i-repopulate yung city. No? So meron po tayong principle na gusto lang nating mapulot dito. Tulad ng mga pinuno ng Israel, naway mauna ang mga pinuno ng ating mga komunidad, manguna sa pagsunod ng kalooban ng Diyos, sa misyon ng Diyos. Yan yung mga lingkod ng Diyos, tulad ko, mga missionary, mga pastor, at pati na din mga magulang, at yung mga mas nakakatanda sa pananampalataya, na dapat ay sa ating example, tularan tayo ng nakararami dahil sa mabuting halimbawa natin. That's one simple principle na pwede nating makuha in verse 1 ng chapter 11. Dahil nag-set ng example yung mga leaders ng Israel na nandun din sila nakatira sa loob ng Jerusalem. Kahit na marami pang rebuilding ang kailangang gawin. Secondly, ang isa pang matututunan natin dito, bukod sa pinakitang halimbawa ng mga pinuno, ay yung pagsunod ng mga pamilya ng Israel sa kalooban ng Diyos. At makikita natin yan also in verse 1. Pagpatuloy ko, sabi dyan, nagpalabunutan ang mga tao para sa bawat 10 pamilya ay may isang pamilyang maninirahan sa loob ng Jerusalem, habang ang iba ay mananatili sa mga bayan nila. So again, dahil sa example na pinakita ng mga leader, mga pinuno ng Israel, gusto rin naman ng mga leader na, tara, kayong mga pamilya, magpalabunutan tayo dahil kailangan na nating ibalik yung sigla ng ating bansa sa ating holy city na nandito dapat tayo. Meron dapat mga tao, dapat mamuhay tayo ulit. Ibalik natin yung sigla ng ating lungsod. Kaya yung pangalawang principle na pwede nating matutunan dito ay nais ng Diyos, tulad ng mga pamilya ng Israel, na sundin natin ang kanyang plano at kalooban, gaano man ito kahirap. So, naalala ko tuloy, nung nabasa ko itong verse 1, na sa Pilipino at siguro na rin sa ibang mga kultura, napakahirap na umalis sa isang lugar, lalong-lalo na kung ilang taon ka nang nakatira doon. So, minsan nang nangyari sa amin yan, ng asawa ko at ng aming anak, na nung nagsimula kaming mag-asawa, nakatira kami sa isang bahay dito rin sa Pasig at gustong-gusto namin yung community namin doon dahil may kapitbahay kami, nakapwa GCFer natin at
every now and then, nagpapadala sila ng pagkain sa amin, lalong-lalo na nung buntis yung asawa ko, no, sa anak namin, and nagpapadala sila ng merienda at nung dinner namin. Kaya talagang yung time namin doon, nung nagsisimula kami bilang mag-asawa ni Joanne, talagang enjoy namin yung experience namin doon sa community na yun. But then God called us to leave that dwelling, that community, and into another community kung saan kami nakatira ngayon. So, ang hirap talagang kukunin mo lahat ng gamit mo. Hiniram ko pa nga yung isa sa mga van natin dito sa GCF para malipat ko yung ilan naming mga gamit. And it was very, very difficult. Sa mga nakaranas na ng palipat-lipat ng bahay, siguro yung mga ilang mga missionaries o pastor na nakikinig sa atin ngayon, yung may experience na siguro ang ilan sa inyo kung gaano kahirap ang lumipat from one house to another. Lalong-lalo sa mga bata, they need to look for new friends at para makipaglaro sila sa mga bagong mga tao na hindi pa nila ganong kilala. Paano nila mas lalong makikilala yung mga community na makakasalamuhan nila. So, ang daming adjustment, ang daming kailangang asikasuhin. No? So, parang ganon din yung nangyayari dito. Merong situation na kailangang matanggal sa mga comfort zone nila yung mga tao na magde-decide na okay, kailangan mag-relocate tayo. Kaya naman yung principle natin dito is tulad ng mga pamilya ng Israel, sundin natin ang plano at kalooban ng Diyos, gaano man ito kahirap, lalong-lalo na kung klaro na pinapagawa ito sa atin ng Lord. So aside from the example ng mga pinuno, and then secondly, yung pagsunod ng mga pamilya sa plano ng Diyos to repopulate the city. Pangatlo, in verse 2, makikita natin na pinangaralan, na ang pagpaparangal sa sakripisyo ng ilan para sa bayan ay isa ring example na makikita natin dito ng mga Israelita sa kung paano nila na-encourage, pinangaralan nila, yung mga tao na nagsakripisyo para sa buong bayan nila. And that's what it says in verse 2. Pinuri ng mga tao ang lahat na nagpasyang, sige, balik tayo sa Jerusalem. Dadalhin ko ang pamilya ko, maninirahan kami ulit dito sa holy city ng Panginoon. And the principle that we are learning here from these three things na natuklasan natin in just 2 verses is that naway sana bigyan din natin ng parangal yung mga kapwa natin, yung mga kakilala natin na alam ninyong nagsasakripisyo para sa iba, para sa nakararami. Dahil they are making a difficult choice to sacrifice in order to follow something that God has given in their hearts. Naalala ko tuloy speaking of encouragement, merong time sa youth live na nag-youth camp pa tayo. Siyempre, dahil pandemic, hindi na natin magawa ito. Pero having been a youth live member myself, ever since nung bata ako hanggang naging youth pastor ako, naging kaugalian na sa youth live every time may youth camp na meron kaming tinatawag na love notes. Itong love notes na to ay isang paraan upang ma-encourage namin ang bawat isa by the way we write down small pieces of notes. Minsan, napakahaba pa nga yung sinusulat ng iba. It's just encouraging notes na ginagawa nung kahit sino sa youth camp na yun. Leader man, pastor man, o isang high school student na nag-a-attend ng youth camp na yun. And naalala ko lang, it brings back memories to me about what encouragement means in a body of believers, in a group of people, kung saan yung mga kasamahan kong mga youth leaders at volunteers natin, aabutin sila ng 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, gabi-gabi, uumagahin na, dahil na-inspire sila na magsulat ng mga love notes dun sa mga youth campers na assign sa kanila. At minsan pa nga, dun sa iba pang mga youth camper na hindi naman assign sa kanila, pero they were compelled by the Holy Spirit to encourage these young kids by the use of the love notes. So, isang malaki siyang wall na doon nakalagay. Iba't ibang sobre na nakalagay yung pangalan ng bawat camper at pati na rin yung mga volunteers. So,
yung mga youth camper, pwede rin silang magsulat ng encouraging letters sa kanilang mga volunteer leaders, mga kuyas, yung mga ate nila. So, it is this culture of encouragement na talagang sa tuwing naaalala ko, ay touch na touch ako kasi it's a reflection of what we see now here in Nehemiah chapter 11 and verse 2. Dahil may mga nagsakripisyo, yung iba ay talagang in-encourage pa sila at pinuri yung desisyong mahirap, no? Napakahirap na desisyon na ginawa ng iilan. Kaya naman yung principle dyan, no? Bukod pa sa example ng mga leaders, bukod pa sa pagsunod sa kalooban at plano ng Diyos para sa ikabubuti ng mas nakararami, dapat whenever something good is done in the community, in the family, in the church, parangalan natin, no? At bigyan natin ito ng halaga dahil it's noteworthy and it's a way na ma-encourage natin ang isa't isa sa church, no? Ngayon naman, gusto nating mas intindihin pa na bukod pa sa tatlong prinsipyong ito na napulot natin in these two verses, merong mas malalim pang pag-aaral yung pwede nating ma-appreciate dito sa Nehemiah chapter 11 verses 1 and 2. No? Kasi nga, bukod pa doon sa repopulation project, no? So, tapos na yung rebuilding ng mga pader ng bansa nila, ng Jerusalem, ng city ng Jerusalem. Ngayon naman, kailangan ng bumalik ng mga pamilya sa loob ng city. Pero hindi lang ito yung rebuilding na gusto ng Lord sa kanila eh. Hindi lang exterior rebuilding yung hinahanap ng Panginoon sa kanila na, o sige, tayo kayo dyan ng gusali, tayo kayo dyan ng mga pader na yan. Higit pa doon yung hinahanap ng Panginoon eh. Sabi nga dito ni D.A. Carson at Kathleen Nielsen sa grupo ng The Gospel Coalition, sa kanilang Nehemiah Bible Study Guide, sabi nila, in rebuilding the wall and the people, Nehemiah aims ultimately to bring the people back inside and to bring life and worship back to this holy city. Nehemiah chapter 7 verse 4, right after the wall was finished, as he was appointing guards and gatekeepers, Nehemiah showed his concern. The city was wide and large, but the people within it were few, and no houses had been rebuilt. So chapter 11 brings the repopulation program. Kasama ito dun sa revival ng Lord, no? The repopulation program. For the job is not done. Nehemiah will restore Jerusalem. In doing so, Nehemiah aims to restore the city of David and the center of God-ordained sacrifice, thus truly ending the exile, no? By bringing God's people back to the place of communion within Him. So merong worship na purpose yung gustong i-address dito ni Nehemiah para dun sa mga nagbabasa nung kanyang pag-describe ng history ng kanilang bansa. Sinasabi nila dito, gaya nga ng pag-describe ni D.A. Carson at Kathleen Nielsen, that there is a worship intent. We want to bring worship back as we rebuild the city of Jerusalem. Hindi lang exterior yung gusto nilang asikasuhing problema dito. It's the interior within them. No? It's the worship of God yung gusto nilang i-address na concern. Ang maganda rito, masaya naman nilang napagpasyahan yung desisyon kahit gaano ito kahirap na lumipat yung ilang mga pamilya inside Jerusalem. Dahil pinapurihan nila yung job well done at decision na ginawa ng iilan. Lalong-lalo na sa konteksto na ang dami pang bahay ang sera-sera. No? So kaya naman, ang tanong para sa atin ngayon, bilang self-reflection at discussion question nyo rin ito, no? When we end this sermon, ano ang iyong mga comfort zones o nga, mga bagay na hindi mo ma-let go dahil sa ginhawa na dulot nito sa'yo? Bakit hirap kang iwan ito upang sundin ang tawag at kalooban sa'yo ng Diyos?
Hindi ba't gumagawa na ng paraan ang Diyos upang tayo ay maging tapat na sumunod sa Kanya at pagkatiwalaan natin siya sa Kanyang mga nais at plano para sa atin na lalo tayong mapapalapit sa Kanya? Tulad ng intensyon ni Nehemiah na ibalik ang kahalagahan ng worship life sa mga Israelita noon. Tinatawag din tayo ngayon to be able to worship God in spirit and in truth, no? Ganito kahalaga ang desisyon na ginawa ng mga pamilya ngayon na lumipat sila sa loob ng Jerusalem. At inaantay din sa atin ng Diyos yung Kanyang intensyon din para sa atin na mapapalapit tayo ng lalo sa Kanya bilang ating Ama. So yun yung 3 practical things that we learned. Pero yun nga, may mas malalim pang utos o aral na pinapaalala sa atin ng Diyos in just 2 verses. So ngayon naman, move on tayo sa 4th point natin, 4th na pag-aaral natin nga mapupulot dito sa pag-aaral ng Nehemiah chapter 11 and 12, ang paglilingkod ng mga alagad ng Diyos. Na makikita natin yan in chapter 11 verses 3 to 36. Iba't ibang mga pamilya yung nilagay dito, no, na makikita natin, at iba-iba rin yung mga trabaho o iba rin yung mga role na ginampanan nila. So makikita natin dito in verse 4, nabasa nga natin dito yung galing sa lahi ni Huda, nakalipat sila, and it represents a bunch of families na lilipat nga sa loob ng lungsod, at pati na rin yung mga tirahan ng iba pang mga pamilya sa labas ng Jerusalem, no? In verse 7 naman, yung lahi ni Benjamin na isulat din diyan. At pati na yung mga, sa verse 10, yung pamilya ng mga pare. Makikita natin dyan yung specific roles na binigay sa kanila ng Lord, no? Na ito yung pamilya nga, in verse 10, 11, and 12, na ito yung mga namamahala sa templo ng Diyos. Yan nga yung pamilya ni Merayot na anak ni Ahitub. At sabi nga dito in verse 12, 820 tong mga lalaking kasama nilang nagpapagal sa templo, no? And then in verse 14, makikita din natin dyan, may mga kasama nga din sa pamilya ng mga taong ito, ng mga pare, na 128 in verse 14 na matatapang na mga lalaki, no? So, ang daming roles dyan na pinapakita sa atin na binigay ng Lord para sa kanila. In verse 15, yung mga Levita naman, ano? At yung ilan sa kanila ay mga katiwalang namamahala sa mga gawain sa labas ng templo. So verse 16 yan, makikita natin yung mga Levita at yung roles that they played. So meron din dyan in verse 17, si Matanaya, ang nangunguna sa pag-awit, no, at panalangin pasasalamat. At makikita din natin in verse 19, yung mga gwardya ng mga pintuan ng templo. In verse 20, yung mga pare at mga Levita at yung mga utusan sa loob ng templo. And then in verse 22, ulit, no, in-emphasize, si Uzi ay isa sa mga angkan ni Asaph na mang-aawit sa templo ng Diyos. And then in verse 24, merong ilan sa kanila na may assignment din as a government official. Sabi dito, si Petahia na anak ni Meshezabel na isa sa mga angkan ni Zera na anak ni Huda, ang kinatawan ng bayan ng Israel sa hari ng Persia. So, in these verses, sa ating point number 4, makikita po natin yung roles that each Israelite played sa kanilang nation building, sa kanilang revival, sa kanilang sasaayos muli ng kanilang pamumuhay sa Israel. Ano? At ang principle nga na mapupulot natin dito, ang iba't ibang mga pamilya na makikita natin sa listahan na nariyan sa verses 3 to 36 at iba't ibang mga lingkod ng Diyos sa kanyang templo ay paalala sa atin ngayon na dapat din natin siyang papurihan at paglingkuran ayon sa kakayahan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Mga kapatid, may mga talentong ibinigay sa atin ng Lord. May mga ministries at specialization at yung workplaces, yung schools, yung families na blines sa atin ng Lord. These are mission field that He has given us. This is the ministry that God has given us.
Dahil makikita natin dito yung iba't ibang roles that the families here in Israel played in order to experience the revival that God is doing amongst them, no? Sabi nga ni Dr. Thomas Constable sa kanyang pag-aaral sa Nehemiah, the priests and Levites were the most important people who returned from exile sa Babylon because they re-established worship in the land, no? And tinuloy pa niya dito, never underestimate the importance of simply being physically present in the place where God wants you. Let me repeat, never underestimate the importance of being present in the place where God wants you. You may not be asked to perform some dramatic ministry, but simply being there is a ministry. The men, women, and children who helped to populate the city of Jerusalem were serving God. They were serving their nation and future generations by their step of faith. Kaya naman mahalaga ding paalala ito sa atin ngayon that there are many things that God has asked us to do. At klaro yan sa Biblia. At klaro yan sa example ng mga Israelita dito sa Nehemiah. But there are also things that God has placed in your heart na baka naman ngayon nagsastruggle ka pa, Lord, gagawin ko ba to? Paano ko to gagawin? Ano kaya yung steps A, B, C, D? Sometimes, God will not give you steps A, B, C, D. Hindi ganun kaklaro minsan yung Bible. Wala naman ditong sobrang specific steps sa kung paano mag-witness, mag-evangelize, mag-disciple sa 21st century dahil iba naman yung konteksto ng Biblia natin noon. Iba yung kultura nila noon. Though there are similarities, but there are newer and creative ways that God is asking us to serve Him today. And what might that be for you? The one who's listening right now, tinatawag ka ng Lord na maglingkod. Sabi nga din ni Dr. Thomas Constable, patuloy niya sinabi tungkol sa Nehemiah, in a time when self-centeredness seems to dominate our cultures and our lifestyles, the Word of God calls us to work and live together as a community, to be dependent upon one another and to help one another in achieving the task that God has set before us. In achieving the task that God has set before us. At ang maganda dito, God is asking us, like the Israelites, that we can do this together. Isang illustration nga na gusto kong ibigay sa inyo is one of my spiritual fathers, si Pastor Appy King. Natututo ako ngayon magbike ng mas mabuti dahil sa kanya. Siya yung magaling sa amin mag-basketball sa mga pastor. Siya yung playing coach namin sa interdenominational pastors basketball league. At ngayon, dahil wala naman ng basketball, siya na yung parang playing coach namin sa kung paano mag-bike. So, aabot kami ng Antipolo hanggang sa Buso-Buso at Patanay at pasikot-sikot dito sa Metro Manila. At siya yung nagtuturo sa amin, ganito mag-bike ha. At minsan, extreme naman, talagang ipupush ka niya na kahit hindi mo pa kaya, lalong-lalo na nung nagsisimula ako, inakyat niya ako sa Antipolo. Tapos sa loob-loob ko, bakit mo ba ginawa to? Wala akong ka-exercise buong 2020 at sa simula, January ng 2021, biglang aakit kami ng Antipolo na wala man lang ako ka-practice sa kung paano nga ba talaga dapat mag-bike ng tama, papaakyat ng highway mula Marcos, papaakyat ng Antipolo, Marcos Highway. Talaga namang masuka-suka ako at parang gusto ko na lang matulog. Pero si Pastor Appy, hindi naman niya inarabas at talagang iniwan ako na umakyat ng halos 20 to 30 kilometers per hour. Paakyat ng tuktok ng Antipolo hanggang sa Cloud 9. Doon sa mga nakakaalam. Diyan pumaparada na yung mga siklista. Pag naahon na nila yung mahirap na parte ng paakyat ng Antipolo galing Marcos Highway. Pero si Pastor Appy, titigil siya every now and then para lang masiguro na pagdating sa punto na talagang hirap na akong tumigil, sasamahan niya ako at hindi niya ako iiwan.
At nung ilang beses na nasiraan ako sa bike ko at hindi ko alam kung anong gagawin ko, andun siya, o sige Dags, ako nang bahala. Ako mag-aayos niyan. Ganito yung klase ng community life, yung gustong ipaalala sa atin ngayon ng Panginoon. We are here to encourage one another, to minister to one another, in order for revival to continue happening. Kasi minsan, yung magic ng revival, akala lang natin, it's an emotional high that will sustain itself. As the Spirit leads, i-inspire tayo ng Holy Spirit. Pero bukod sa leading ng Holy Spirit, God is asking us to fuel that passion, fuel that revival by being obedient in serving Him and serving others, loving God and loving others. Tulad ng mga pare na binalik ng Diyos sa Jerusalem upang makapaglingkod sila muli sa templo. Tanong ko naman sa inyo, sino yung tao na nais ng Panginoon na paglingkuran mo? At ano ang mga paraan na sinasabi ng Lord, now is the time. Serve people. Not just people inside the church, but even those outside. Tinatawag tayo ngayon tulad ng mga pinuno ng mga pamilya ng Israel noon at mga pari noon na maging isang simbahan at pamilya na handang sumunod sa kalooban at plano ng ating Ama sa pamamagitan ng paglilingkod ng sama-sama. Tayo, tulad ng mga Israelita, bilang mga tagasunod ni Kristo, ay tinatawag na a kingdom of priests. We are a royal priesthood. Isa tayong banal na mga mamamayan ng langit ay tinawag ng Diyos to make disciples of Jesus Christ, called to know Christ and to make Him known. Tayo ba ay handang maglingkod? Ready to get our hands dirty, ika nga, na parang si Pastor Api, na handang ayusin ang bike ko na hindi naman kanya, para lang makapag-bike kami ng magkasama. Ito, ganito ang nais ng Panginoon sa atin, para mapalaganap ang kaharian ng ating Diyos Ama. Sa mga spirit-led at malilikhaing mga paraan, klaro na yan ay binibigay sa atin ng Diyos. The opportunity is there. Ang tanong na lang ay yung willingness natin to do it with Him and with one another. Sa paanong mga paraan ba tayo makakatulong sa iba't ibang mga tao ngayon, sa loob at labas ng simbahan? Paano natin magagawa yon bilang isang church na nagmamahal sa Diyos at sa iba? Panghuli. No. In verse 12, verses 1 to 26, bukod pa sa serbisyo na ipinakita ng mga alagad ng Panginoon, kanilang example na ibinigay sa atin in point number 4 na natutunan natin ng paglilingkod ng mga alagad ng Diyos in verse 3 to 6 ng chapter 11. Finally, in chapter 12, verse 1 to 26, ang pagtutupad ng Diyos sa kanyang plano. At ganito na sustain. At ganito na-inspire ang mga tao. Then, and how God wants us to inspire us now to live for Him, to serve Him. Dahil tinutupad ng Diyos ang kanyang mga plano, ang kanyang mga pangako. Sabi nga ng scholar na si Thomas Constable, when you see verses 1 to 26, the priests and Levites were the most important people who returned from exile because they reestablished worship in the land. Kaya naman yung principle natin dito, tulad ng katapatan ng Diyos sa mga pare na nagpatuloy maglingkod sa Kanya sa panahon ni Ezra at Nehemiah, tayo ngayon ay dapat din handang maglingkod sa Diyos ng may pananalig at pagtitiwala. Because He is a promise-keeping God. The inspiration for revival ay yung katapatan ng ating Diyos sa kanyang mga pangako. Itong section nga na ito, makikita natin, yung mga high priests, yung mga Levites, since the time nila Zerubbabel hanggang kay Nehemiah. At ayon nga sa ESV Global Study Bible, pinakita ito ni Nehemiah na naging faithful ang Panginoon sa pangako niya, na ibabalik niya yung mga anak niya pabalik sa Israel, sa lupang pinangako, at magsisimula sila muli
At yung mga pare ay magpapatuloy sa kanilang serbisyo sa templo upang ang buong bansa, upang ang lahat ng mga tao na piniling mamamayan ng Diyos ni Yahweh ay makapaglingkod at makapag-worship uli sa Kanya. Sabi nga rin ni Dr. Thomas Constable ulit, yung genealogy ng mga high priests ay importante. May 5 succeeding descendants galing kay Jeshua na makikita natin in verse 10 to 11. At nagpatuloy yung listahan na yan. Makikita din natin yan in 1 Chronicles chapter 3. Yung listahan na yan, dong natapos nga finally yung exile ng mga Israelita sa Babylon. And also, dito sa listahan na to, the text also lists the heads of 21 families in the generation that followed Jeshua. Makikita natin yan in verse 12 to 21. Mahalagang nilagay ito lahat para ipakita yung katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. Kayong mga pare, it's as if the Lord speaking through this text. Kayong mga pare, ibabalik ko kayo sa Jerusalem dahil promise ko naman yan. Hindi ko kayo iiwan. Kaya ngayon, paglingkuran nyo ako. Serve me. Lead the people to worship me. At dagdag nga ni Dr. Constable, in this passage, we are presented with these lists in the generation of Ezra and Nehemiah because the author is at pains to point out the close family associations between these two periods, and more importantly, para makita po natin na ang revival na ginagawa ng Lord, na ginagawa na rin ng mga Israelita in response to God, reforming their hearts, their minds, and reminding them of His mission for them. Ito ang mission nga ng Panginoon sa kanila. Ang reformation ng mga puso nila, ng mga isipan nila, upang tuparin nila ang kanilang pangako in Nehemiah chapter 10 na maging tunay at tapat na mamuhay para sa kanilang Diyos. As a reflection, paano nga ba ito mangyayari? Ang dali kasing sabihin na on fire ka kay God, di ba? Para sila noon siguro when they were experiencing revival, pag magkakasama sila, okay, on fire tayo, I want to worship God, I want to live for God, but there are times na feeling mo hindi ka on fire. Hindi ka emotionally uplifted, na parang wala yung Holy Spirit. Di ako makapag-serve, di ako makapag-worship. Paano yun, Pag ganun yung mga sitwasyon natin? Malulutas ba ng kahit anong exterior change, kahit anong wall o pader na gawin nila sa time nila? Anything na magandang gawain, would that replace the real problem that is internal? Kasi kahit ano namang mabuting gawain, kung ang puso ay wala, kung ang isip ay wala, at kung ang puso at ang isip ay hindi nagbabago para sa Lord, walang kwenta yung worship. Kahit mapuno ulit ang auditorium na to at gusto natin one time, pinagdadasal po namin na mangyari yun ulit. Kahit na mapuno ulit ang auditorium na to, pero kung hindi naman nagbabago yung puso at isipan natin, kung wala tayong hustisya para sa mga nangangailangan, kung wala tayong intention na i-worship ang Panginoon in spirit and in truth every time we read Scripture and every time we apply Scripture and we truly live it out, na minamahal natin ang Diyos at ang ating kapwa, if we are unable to do that, no matter how we fill this auditorium, it will mean nothing to God. It will mean nothing to God kung walang pagbabago, kung walang repentance. Face value lang. Sabi nga ni Jimmy Needham, diba? You can sing all you want to and still get it wrong. Worship is more than a song. Sabi ulit ng The Gospel Coalition kay D.A. Carson at Kathleen Nielsen, even the desolate setting of this deserted city reminds us that the promised restoration is not to come through quickly rebuilt temple and walls. Yes, Jerusalem is promised to God's people as a place of eternally glorious worship in God's presence. Just look at Isaiah 65, verses 70 to 25. But
New Testament believers know that Jesus Christ came and spoke of himself as the temple that would be destroyed and raised up again in 3 days. At sabi yan in John 2, verses 18 to 22. Christians get to see the fulfillment of God's promise to dwell with His people in Christ, not in a building. In Christ, our God made flesh, and now through His Spirit. And finally, forever in the New Jerusalem that the Apostle John saw coming down from heaven from God. At yun yung makikita mo in Revelation 21, verse 1 to 23, the visions that John was seeing. A glorious sight of true worship of Jesus. Only through Jesus, Emmanuel, God with us, does full and final restoration and revival come. Na kay Kristo, bilang fulfillment ng pangako ng Diyos sa atin, bilang promise-keeping God, kung saan ang tunay na restoration, revival, ay mangyayari. Yan naman ang punto ng servisyon natin, di ba? Yung motivation at inspiration ng service natin, di ba? Yung principles ng leadership, yung principles ng pag-serve sa Lord, ito ay posible dahil sa pangako ng Diyos sa atin at dahil alam natin reliable si God, trustworthy si God, gagawin niya kung ano yung sinabi niya. At nagbibigay ngayon sa atin ito ng encouragement. Dahil ang tunay na revival is inspired in the promises of God na tunay ngang tapat ang Diyos sa Kanyang salita. Kaya tayo na at paglingkuran natin ang ating hari at tagapagligtas na si Jesus nang may pagtitiwala, nang may pananalig sa soberenya niya sa atin bilang Diyos na tinutupad niya ang Kanyang pangako. And we know that because we know Him. Jesus is our great high priest. In every Levite, in every priest, in every genealogy na makikita po natin from the tribe of Benjamin, from the tribe of Judah, from the Levites comes the great high priest. As it is said in Hebrews 4:14, si Kristo po yung pari natin na maari nating malapitan at gayahin. Dahil sabi nga ni Kristo sa Juan 2:18 hanggang 22, dahil sa ginawa niyang ito, tinanong siya ng mga pinuno ng mga Hudyo, anong himala ang may papakita mo sa amin upang mapatunayan mong may karapatan kang gawin to? Sinagot sila ni Jesus. Sinabi ni Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay itatayo kong muli. Sinabi naman nila, ginawa ang templong ito ng 46 na taon, 46 na taon at itatayo mo sa loob lang ng 3 araw? Verse 21, pero hindi nila naiintindihan na ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya nang nabuhay siyang muli, naaalala ng mga tagasunod niya ang sinabi niyang ito. At naniwala sila sa pahayag ng kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. In closing, mamuhay tayo dapat na hindi nakakalimot sa katapatan ng Diyos because God is a promise-keeping God sa kanyang mga pangako sa pamamagitan ng mga sumusunod. No? Naway mauna ang mga pinuno ng ating mga komunidad, manguna sa paggawa at mag-set ng example upang tularan ang kanilang mabuting halimbawa. Pangalawa, sundin natin ang kanyang plano at kalooban gaano man ito kahirap. Pangatlo, bigyan natin ng parangal ang ating mga kapwa na handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng mas nakararami. Naalala ko tuloy yung mga healthcare workers. At pang-4 at pang-5, papurihan at paglingkuran natin ng Diyos ayon sa kakayahan na ipinagkaloob niya sa atin at gawin natin ito ng may pananalig at pagtitiwala sa Kanya. Because God is trustworthy. Our God is a promise-keeping God.
magtiwala tayo at mamuhay tayo para sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil sa example na nakita namin sa mga Israelita, ay alam po namin yung hinihingi mo sa amin. Klaro at simple. You want us to serve, O God. You want us to sacrifice. May mga comfort zone kami, Lord, na hindi namin ma-let go, na pumipigil sa aming paglilingkod sa inyo. Pero higit pa riyan, mainam na maintindihan namin na baka nga kaya hindi kami makausad sa aming worship, sa aming pagserbisyo sa inyo, ay dahil hindi namin lubos maintindihan at maunawaan na tapat kayo sa inyong mga pangako. At hindi ito dahil merong nakaplano na regalo sa amin na magagaling sa inyo, na may mga blessings kayong nakaantabay sa amin, at yun yung magiging motivation namin to serve. Alam po namin na mali yun as motivation. Our motivation is you. Because you are our great high priest and we want to serve you. Jesus, thank you for being our great high priest. Dahil sa mga listahan ng mga taong ito na naglingkod sa inyo, ang paglilingkod nyo sa pamamagitan ng inyong pagkamatay sa krus ay motivation dapat sa amin ngayon to serve you and to serve others. And true enough, God, you are a promise-keeping God because we know this in Jesus Christ. Kaya naman kami ay nananalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaya naman po ang panalangin ko in response to God's Word. As a response po sa ating worship service ngayong hapon, I pray that you also pray and prepare your hearts para po sa July 2021 Missions Month po natin with the theme, Living Missionally, Listening to God's Voice. I-apply po natin yung narinig po natin sa Panginoon ngayong hapon. And it is my prayer that you will promote and celebrate Missions Month with us. Dahil hindi lang po ito para sa missions ministry. It's a month that we, as a GCF Church, will celebrate what it means to listen to God, to pray to God, and to ask the Lord of the harvest to give us His wisdom and discernment and empowerment to make disciples of all nations. Pray po tayo. Lord, thank you po sa hapong ito. Dahil alam po namin, nangungusap po kayo sa amin. At tulad nga po ng pinaalala sa amin ng video ng Missions Month para po sa July, hiling po namin na pagpatuloy po kayong mangusap sa amin sa iba't ibang paraan dahil nais po namin i-apply ang narinig namin sa inyo ngayong hapon. Na paglingkuran namin kayo dahil naaalala namin yung motivation at rason kung bakit kami maglilingkod at sasamba at mag-worship at mamumuhay para sa inyo. It's because you are a trustworthy and promise-keeping God. At alam po namin ito dahil kay Kristo. Ito ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. God bless po.